Hi guys, so magandang araw so magandang pinagpalang araw. Another day, another vlog. At ito tayo ngayon. At linggo, hindi kami nag-charge kanina. So kasi nga nagkaroon ng ah, party dito sa bahay. At kagahapon. So gabi na rin kami natapos. So nagligpit kami kanina. At sobrang dami ng kalat. So ngayon guys, sa panibagong araw na naman. So hopefully everyone is okay. At sasagutin ko yung thank you so much pala doon. Maraming salamat pala doon sa mga comment nyo, sa mga opinion nyo na naibahagi nyo doon sa last na tawag nito, last na mga videos ko. So, at saka sa mga nag-subscribe po, thank you so much po. Maraming salamat sa lahat ng pagtiwala at sa pag-subscribe nyo sa akin. So, at least paano, medyo sumasaya tayo, may mga subscriber na tayo. At hindi po ako titigil po sa ka-upload ng mga videos at hindi po ako na ihinto po sa pagsagot ng mga inyong mga katanungan. Okay? So sagutin ko lang 'yon doon yung tawag nito, yung isang doon na tagapanood na. Ang tanong niya sa akin is, "Hello po sir, ano po yung first job nyo? At first job nyo dyan at saan kayo nag-apply?" Okay, so balik tayo doon sa umpisa ng buhay namin dito sa Canada. Okay, bago bago ko nadala yung family ko. So, ang first na job ko dito is karpentero ako. Talaga. Pero yung pagkakarpentero namin is nagtatrabaho lang kami sa may manufacturing. So gumagawa kami ng mga trusses, gumagawa kami ng mga parts ng bahay. So ang company namin is Warman Homes. So part siya ng Warman Homes. Ang Warman Homes is marami siyang sangay ng mga department. So mayroong Warman Metals, mayroong Warman Truss, mayroong Warman Cabinets, at mayroong Warman Homes mismo, Warman na talaga, nag-assemble ng bahay. So RTM, tinatawag na ready to move na mga houses. Okay, so doon ako na-assign sa may tawag nito, sa may trusses. So gumagawa kami ng mga trusses, lahat ng klase ng trusses, dina-assemble namin yan sa planta. So ginagawa namin lahat doon. Before ako nakapunta dito is nag-apply ako doon sa nang nasa Taiwan pa ako. Back that was 2008. So yung 2008, kasagsagan talaga noon dati ng very popular talaga yung pagpunta talaga ito. It's very easy talaga, napakadali ang pagpunta talaga dito sa Canada noong mga panahon na yun. That was 2008. So nag-apply ako doon sa Taiwan. Kasi nagtatrabaho ako dati. Malayo yung tawag nito, kung ilagay mo sa experience. Ang experience ko kasi nasa Taiwan ako, nagtatrabaho ako sa may textile manufacturing. So gumagawa kami ng mga fiberglass. Tapos isa akong doon, maintenance. So mechanic maintenance ako. Nagre-repair kami ng mga machine. So halos ang dami kong mga tawag nito, yung mga experience na natutunan talaga actually doon. Marunong ako mag-drive ng forklift, marunong ako mag-welding, marunong ako mag-repair ng mga kahit na anong klaseng mga machine. Ang difference lang, nung nag-apply ako dito papuntang Canada, that was 2008, ang layo kasi nga, ang trabaho ko is karpentero. So gumagawa kami ng mga trusses. Actually hindi mo siya matawag na carpenter kasi nga we're just assembled yung mga ng mga trusses. So nag-apply ako doon sa Taiwan at ang company namin dati sa Taiwan ay GICC. So marami, sikat na sikat dati yun nung nasa Taiwan pa ako. Grabe talaga, super booming talaga yung na yun, yung agency na yun doon sa Taiwan. Sa Pinas hindi ako nag-apply sa Pinas kasi mas mabilis dati yung cross country ka, mas mabilis ang application ng pag-process. So in-interview kami via Zoom.
Ay, hindi Zoom. Wala pang Zoom yun. Skype. Yeah. So doon kami sa Skype dati in-interview ng employer namin. So in-interview kami dito sa Canada. At yung in-schedule yung time kasi nga yung time difference is napakalayo kasi dito gabi tapos doon sa may Taiwan is umaga. So same lang din yung time natin doon sa may sa may Pilipinas. So yun, nag-apply ako doon sa Taiwan at yung trabaho ko na to ngayon, yung trabaho ko dati nung natanggap ako, hindi pa yun kasi before pa yan, nag-apply ako sa may natanggap pala ako sa may landscaping. So nagla-landscape kami. Nagla-landscape yung nag-hire ng company sa amin. Kaso lang ni-required sila ng government na they have to tawag niyan na mag-provide ng bahay. Sila ang mag-provide ng lahat ng mga ticket papunta dito sa Canada. Excuse me. Kaso lang hindi sila qualified. So nangyari nag-back out yung employer. So hindi kami natuloy. At the same thing, after nun, mga few months lang ata, after 2 months, parang nawala na ako ng gana kasi nga, parang na ako kasi ang apply ko, sabi ko parang malabo ata kami makaalis. After nun, after 2 months, tumawag yung GICC, yung agency sa may Taiwan na sabi, mayroon daw tawag nito, mayroon daw open daw na na company. So ito ngayon, yung Warman Trust, yun ang kumuha sa amin. So na-interview kami, alam ko 18 kami ang na-interview pero 8 lang kami ang nakuha. So sa magandang salita is tawag nito, natanggap tayo. So natanggap ako doon, bali 8 kami. So yun, ang unang nakadating dito sa Canada is 2 kami ang unang dumating dito. So that was December 5, 2008. So dumating kami dito sa Canada, 2 lang kami ng batch ko. So sa 8 kami, yung 6 na iwan. So bali separate kami ng So dumating ako dito December 5, kasagsagan ng winter. So grabe dito, hindi ko nga alam na may kung ano yung sitwasyon dito na sobrang hirap pala talaga dito. Kasi hindi ko naman actually yung asawa ko magkasama kami sa Taiwan, bali 4 na taon kami doon. Tinapos niya lang yung contract niya at ako naman flight papunta dito sa may Canada, siya naman nag-flight pa uwi doon ng Pilipinas. So December, at least doon December 5 ako siya, ang uwi niya is parang December 11. So parang mga ganyan yung date ng uwi niya rin sa Pinas doon. So yun ang kung natin, dati kasi ang bilis talaga ng processing dati ng mga papeles talaga back sa mga panahon na yun kasi nga kailangan talaga nila ng worker dati. Yeah. So in short, nakapunta ako dito sa Canada, nagtrabaho ako dito sa Warman Trust, dito sa Warman mismo sa Saskatchewan. So andito ako, never akong umalis dito sa place na to. So dumating kami dito, town lang siya ngayon, city na yung Warman. So yan ang naging ko dito sa first na job ko dito sa Canada. At the same thing, nagtrabaho ako sa company namin ng more than 10 years. So naging 10 years ako doon. After nun, 10 years, umalis din ako. Kasi nga parang nagsawa din ako sa everyday paulit-ulit yung trabaho. Gusto ko rin tawag nito, maiba yung nature ko nun. So may ko sa inyo, yung time pala na dumating pala ako dito, may kwenta ko sa inyo kasi ito realidad talaga to. So dumating ako dito, alam nyo guys, yung pera na dala ko dito is only $50. So kung tatanungin ko kayo, siguro kung kaya nyo bang mag-survive sa tawag nito sa panahon na yon, bali nag-antay pa ako ng another 3 weeks bago ako nakasweldo. So yung $50 na yun, grabe, hindi ko alam kung paano ako nakasurvive sa pagkain. Actually okay naman kasi nga yung bahay na dinat na namin, may mga gamit na siya, may mga higaan na kami, may mga sarili kaming kwarto. Brand new yung bahay na na-provide ng company kasi nga yung trabaho namin is gumagawa talaga ng bahay. So binigay sa amin libre
lahat ng ano, ang dami, sobrang ano, kasi nga ang bait ng employer namin, sobrang bait. Lahat, mga jacket, mga gamit sa higaan, mga gamit sa pantulog, gamit sa mga panlaba, gamit namin mga jackets, lahat mga towel, binili nila lahat, na-provide nila lahat, pati yung mga gamit sa my washroom, mga gamit sa kitchen, tapos yung mga laman sa fridge. Pero hindi siya ganun kadami kasi nga wala naman bigas dati. So, ang hirap dito ng ano namin. At least doon pasalamat kami doon that our employer will provide. Nag-provide talaga sila ng pinaka the best talaga na ano nila. Napakagaling talaga ng ano ng employer namin dati. Ayun. At hindi ka rin namin alam na dito may mga heater pala yung mga bahay. So, yung bahay namin, hindi ko pala alam na naka-off pala yung heater namin. So, we don't have heater for 2 weeks. Hindi namin alam. So, of course, malay ba naman, hindi kami na tawag nun, yung pinaano ba, na tour na ganito yung paggamit ng bahay. So, dinala lang kami sa bahay doon. At hindi pala naka-on yung heater. So, pagdating namin doon madaling araw, dumating kami dito sa Canada doon mga bandang 2:00 na ng madaling araw. Yun, walang heater yung bahay. Hindi namin alam pala na naka-off or any. So, 2 linggo kami ata noon walang heater. Hindi namin alam. So, natutulog kami, naka-jacket ako. Tapos naka-comforter. So, yung temperature sa loob ng bahay namin is parang mga nasa +5. Sobrang lamig. After ng Christmas, dumating yung employer namin. Sabi niya, bakit ang lamig daw ng bahay? Ngayon, sinabi niya, naka-off pala yung heater. At least wakas noon, grabe. Yung mga bintana namin nagpo-frozen. So, yung mga experience namin na yung experience mo dito sa Canada. Tapos, may nakikita ka naglalakad sa daan. Siguro pa isa, 2 lang. Tapos, wala kami sasakyan. Hindi kami nagda-drive. So, lahat ng mga pagkain namin, bumibili lang ako araw-araw sandwich. Tapos hindi ko alam na kung tawag nito, kung makakasurvive ako kasi $50 lang yung pera ko. Tapos dumating ang point na naubusan talaga ako ng pera, hindi talaga siya kaya. Nanghiram ako sa kasama ko. Nanghiram ako ng $30. So bali, yung pera ko $80 for the past 3 weeks. At least nakasurvive ako. Yeah. Grabe yung sacrifice namin dito. Kung titingnan mo guys, ang buhay dito sa Canada, hindi siya ganong kadali. Mahirap din. Bago namin na-reach ang lahat ng to, grabe yung sacrifice namin. Naglalakad kami ng halos 2 kilometro. Tapos, ang pasok namin minsan, 6:00 ng umaga, uwi ka ng 2:00. Tapos, ang pinakamalupit dun is yung papasok ka ng 12:00. Uwi ka ng 12:00, papasok ka ng 2:00 ng hapon, tapos uwi ka ng 12:00, tapos grabe pa yung lamig, tapos storm pa yung maabutan mo. Di ba? Grabe. Ang talaga dito is sacrifice. Yan talaga yung number 1 na dito. Tapos, yun, yung experience namin lahat ng nang nakuha namin lahat nito is talagang hindi kami nag-give up sa pangarap namin. At least, na naman, natupad naman lahat, nakuha namin yung family namin. Nandito may mga nakabili kami ng bahay, nakabili kami ng mga sasakyan. At the same thing, nakapagpundar kami ng ng business. Nakatayo ako ng business ko dito na renovation. So in short, nag-quit ako doon sa Warman Trust after 10 years. Nag-quit ako, tapos nag-apply ako ng trabaho sa may isang tawag nito yung mga rental properties. So nag-apply ako sa may Boardwalk. So isa din siya sa biggest dito sa Canada na tawag nito, nagpapaupa, nagre-rent sila na mayroon silang mga condo, mayroon silang apartment, mayroon silang townhouses, mayroon silang mga high-rise. So naging maintenance ako ng isa sa pinaka high-rise nila dyan sa downtown mismo sa Saskatoon. Yeah. Yun ang naging ko. At least doon, ang naging trabaho ko doon is nag-maintenance ako. Doon ako natuto marunong mag-repair, pintura, tapos magme-maintain ng building, lahat. Natuto na ako doon kasi may experience na ako ng most ng mechanical. So kailangan ko i-refresh lahat ng ko. Yeah. At syempre, sa din, umabot din ako ng 3 taon din doon. Kaso lang ang problema is mayroon akong
meron silang on-call. So the on-call was 24/7. In every 3 months, isang linggo, kailangan straight ka. So nahihirapan ako kasi nga may maliit pa yung bunso namin dati. So yung bunso ko is mga nasa 7 pa lang, 7 years old, 8 years old. Minsan dinadala ko siya sa trabaho. Kaya hindi siya worth it. Tapos dumating pa yung pandemic. Tapos minsan dinadala ko siya sa trabaho, parang hindi siya maganda. So I decided to nag-quit din ako doon sa trabaho na yan, which is very hard naman na iwanan yung trabaho na yun. After nun, naka-apply ako ng isang rental property din. Tapos yung asawa ko kasi papasok na siya. So ang pasok niya ngayon is 7 to 7. So yeah, panggabi siya, alas 7 ng gabi at hanggang alas 7 siya ng umaga. Kaya mga guys, alas 7 na ng wag alas 7 na, pero grabing liwanag. Yeah, so balik tayo dun sa natin. Isa na ba tayo na hinto? Yun, nakahanap ako nag-quit ako dun sa isang trabaho. Kasi nga medyo conflict doon sa ng anak ko. Kasi nga minsan may tawag. Ang tawag ko kasi noon dati is kahit madaling araw, kailangan mag-responde ka. Yung asawa ko minsan, naka-duty siya doon. Hindi ko naman siya pwedeng iwan doon sa may care home. So minsan, dinadala ko yung anak ko. So kasama ko siya sa sasakyan. Pinaka-worst sa lahat doon, yung winter pa. Iwanan ko yung anak ko doon sa sasakyan, natutulog. Umaandar yung sasakyan. Tapos, parang ako. Parang inisip ko na parang hindi siya hindi healthy yung ganun. Pasensya kayo, maingay, may dumadaan na eroplano. Lapit kasi kami sa airport, alas kasi dumadaan yung mga dito, eroplano dito sa amin. Yeah, after nun nag-quit ako. Nakahanap ako ng isang property management ulit, which is construction naman. So doon, halos construction yung mga trabaho doon. Doon ako natuto ngayon magtrabaho ng tawag nito sa may commercial, most ng mga repair, mas malupit na siya. So andun na nahasa ako ng gusto doon. Mas dumami yung mga learning ko sa trabaho, naging gumanda yung ko. Halos ang dami kong natutunan. So nagtrabaho ako doon ng more than 2 years. At then after nun, I decided to run yung sarili na namin. So ngayon nagkaroon kami ng renovation. At the same thing, naging subtrade kami doon. So kumukuha kami ng trabaho at binibigyan kami ng trabaho ng dati naming boss doon sa ICR. Dating trabaho namin kasi ayaw niya kaming bitawan. So sabi niya, gusto niyo mag-sign up na lang kayo ng subtrade, tapos para maging contractor kami nila, para kung ano yung mga naging trabaho namin, yun din ang gagawin namin. So, 'di ba? Glory to God, 'di ba? At least yun maging magkasama pa rin kami sa trabaho ng boss namin. Yeah, kung dito guys, actually yung buhay namin dito is hindi siya madali. Kasi ever since nung nag-apply ako doon sa Taiwan, grabe din yung hirap na ko. Kung doon naman sa Pinas naman, ang trabaho ko naman sa Pinas before ako pumunta ng Taiwan is that was 2004. Nagtatrabaho ako sa ice cream. So, nagtrabaho ako ng ice cream, nag-i-scoop ng ice cream sa mga mall. Tapos tawag niyan, nagbagger din ako. Nagbagger ako sa Landmark, nagbagger ako sa SM, nagbagger ako sa South Supermarket. Yeah. So, isipin niyo yan guys, yung naging experience ko sa buhay hanggang narating ko yung buhay dito sa Canada. So, maraming salamat sa lahat ng mga comment nyo. Tinatry ko na sasagutin ko lahat. At kung meron akong time na nagbibigay ako ng time na binabasa ko lahat ng mga comments nyo at sasagutin ko lahat yun. Okay? So guys, kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe. Ako'y sobrang napakaliit na channel pa lang, sobrang liit na channel. So tulungan niyo naman ako na parang hawa niyo na mag-subscribe ka na. Ikaw yung nanonood dyan.
So maraming salamat guys. At antabayan niyo yung mga sunod na mga na mga videos ko. Okay? So kung ano may mga katanungan niyo tungkol dito sa Canada at kung maraming salamat. At sasagutin ko 'yan lahat ng mga tanong niyo hanggat sa makaya ko. Okay? So thank you so much sa kapanood at maraming salamat at God bless everyone. Bye.